Isang kamanghamanghang pangyayari ang nangyayari ngayon sa lugar ng Amerika, partikular sa Massachusetts. Dahil ang isang church na ipinagmamalaki at ine-embrace ang LGBT community ay tinamaan ng kidlat at ito ay nasunog ng buo. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang First Congregational Church ng Spencer sa Massachusetts ay nasunog at nawasak dahil sa isang lightning fire noong June 2, 2023. Makikita dito sa footage kung paano nasunog ang Congregational Church of Spencer sa Massachusetts. Makikita ang remains na sobrang sunog ito na walang itinira kahit ang mga appliances at mga computers at iba pang mga kagamitan sa church ay lahat ay nasunog. Sa isang viral na tweet noong June 6, 2023 kasama ng isang video, ito ay nakareceive ng libong mga engagements na ang caption, "Woke LGBTQ+, Church Gets Struck by Lightning and Burns to the Ground." Ito ay tweet ni Eric Kuhn na sinasabi niya, tila baga parang Sodom and Gomorrah ang nangyari sa church na ito dahil ipinagmamalaki nila sa Pride Month na ito ang kanilang pakikipag-isa sa LGBT community at gumawa pa sila ng programa para sa kanila. Tila baga pinagmamalaki nila ang community na ito na taliwas sa prinsipyo sa Biblia at sobrang taliwas sa moralidad na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ngunit marami rin ang nagsasabi na nagkataon lang daw ito. Ika pa ito ng leader na church na si Bruce MacLeod, ang isa sa mga pastor ng Congregational Church na nasunog. Ika pa niya, "I don't think God made the fire," dahil pinabanggit niya hindi raw ito ang unang pagkakataon na nasunog ang church na ito. Dahil ang church ay naipatayo panahon ng 1743 at nasunog daw ito noong 1862. Kaya nga naman ang ginawa nila nung nasunog ito, lalo pa nila itong ipinataas. Ika pa ng ibang mga analyst na strike daw ang church na ito dahil sa hindi raw maayos ang pagkakagawa nito at mataas daw ito sa ibang mga buildings sa paligid. Ngunit para sa akin, hindi ito totoo sapagkat ang church ay matibay sapagkat 1862 na-rebuild ang church na ito mula noong nasunog ito sa unang pagkakataon. At makikita natin ang church na hindi sumasang-ayon sa ating Panginoong Diyos ay talaga namang ang puot ng Diyos ang mararamdaman nila. At makikita natin na isa itong babala sa ating Panginoong Diyos na huwag nating talikuran ang kanyang mga turo. Sapagkat kung tayo ay hindi sumasang-ayon sa kanyang turo, tayo ay sumasang-ayon sa dyablo. Dahil ang LGBT community ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia at hindi may pagmamalaki sa ating Panginoong Diyos. At kung ating mapapansin, ang LGBT community ay Pride Month sa buwan ng June. At makikita natin na tila baga parang Sodoma at Gomorrah nga ang ating mundo ngayon, na hindi lamang isang iglesia ang masusunog sa huling kapanahunan, kundi ang ating mundo ay susunugin dahil sa kasalanan ng mga tao. Ngunit ang mga banal na tumutugon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos at lumalakad kasama ng ating Panginoong Hesukristo ay sila lamang ang maliligtas sa huling kapanahunan. Salmo 37 verse 37 to 38. Tingnan mo ang taong totoo at matuwid. May magandang kinabukasan at may tahimik na pamumuhay. Ngunit lilipulin ang lahat ng masama at ang kinabukasan nila ay mawawala. Tunay nga mga kaibigan, na katulad ng Sodoma at Gomorrah, ang buhay natin, lilipulin ng ating Panginoong Diyos ang taong hindi tumutugon sa kanyang kagustuhan at hindi sumasang-ayon sa alituntunin at batas ng langit. Mapagmahal ang Diyos sa mga taong makasalanan. Ngunit ang mga kasalanan natin ay kinukondena ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ninanais niya na habang maaga ay lumapit tayo sa Kanya, talikuran natin ang ating mga kasalanan at magsisi, at tayo ay lumakad sang-ayon
sa kanyang mga kagustuhan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ang mundo ay napakalaking Sodoma at Gomora, punong-puno ng kasamaan at kasalanan. Ngunit Panginoon, aming kinukumit ang aming mga sarili na kami po'y iyong-iyo. Tanggapin niyo po kami at pakalinisin sa lahat ng aming pagkakasala at nawa tulungan kami na lumakad sang-ayon sa inyong kagustuhan. Salamat Panginoon dahil hindi niyo po kami pinapabayaan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.